May 2023 nang nagsimula na ma-monetize ang aking Facebook page. Pero pagkalipas lang ng 2 linggo na demonetize agad ito. Hindi ko alam, hindi ko maisip kung ano at saan ako nagkamali. Dahil hindi ko makita ang video kung saan ako nagkaroon ng violation. Sa sobrang bad trip ko ay hindi na ulit ako nag-upload. Pero syempre, vlogger tayo eh. Kaya kung saan-saan ako napadpad at humanap ng tutorial kung paano ko maibabalik ang monetization dito sa aking Facebook page. Kaya inopen ko agad ang aking Google Chrome at tinype ang www.youtube.com. Pero bago pala ang lahat, nag-request muna ako ng review dito kay Lolo Meta. Kasi ng mga time na yon ay pwede ko pang i-click ang request review. At baka sakaling bumalik ang aking monetization paglipas lang ng ilang araw. Pero pagkatapos ng 3 araw ay nagkaroon ulit ako ng bagong violation. Ito yung limited or no originality content. Napakamot na lang talaga ako sa ulo. At pagkatapos doon, bumalik na lang ulit ako kay YouTube para maghanap ng tutorial at sandamakmak ang tutorial na makikita mo dito na halos pa ulit lang ang kanilang mga sinasabi. At ang nakaka-bad trip pa doon, ang dami pa nilang intro sa sobrang haba ng video. Sa dulo mo pa talaga makikita ang pinakasagot at useless din ng mga ito. Sabi ng iba, kailangan mo daw burahin yung mga video na may mga babalu. Bahala ka sa buhay mo. Or yung mga video na mga trending memes na ginamit mo para pampaganda ng video mo. Huwag kayo iiyak. At yung iba naman, sinabi pa nila na kailangan mo daw i-deactivate ng 1 linggo at pagkatapos ng 1 linggo, kailangan mo na daw tong i-activate at mag-request ulit ng review. Sobrang dami nilang mga pasikot-sikot. Mekas mo na yan, Inson. At para sa kaalaman ng iba, magkaiba ang patakaran ng Facebook at ng YouTube platform. Kaya naman, medyo nahihirapan ako dito kay Facebook kasi ito ang aking unang karanasan na ma-demonetize sa Facebook page. Kaya inalikot ko na lang ng kinalikot ang mga settings ni Facebook hanggang sa nakita ko nga ang mga sumusunod. Under New Page Experience category, nakita ko na ang admin ko daw ay nag-shared na lumabag sa community standard. Hindi ko naman alam na yung isa ko palang entity ay nag-upload ng isang video na lumabag sa community standard ni Facebook. At ang nakalagay sa detalye, pagkatapos daw ng 90 days ay babalik na ang aking monetization. Hindi totoo yan. Sobrang tagal. Pagkatapos nga ng 90 days ay hindi pa rin bumabalik ang aking monetization dito sa aking Facebook page. Dito na ako kumilos at nireview ko lahat ng aking video at binura ang mga hindi ko pagmamay-ari. Yung mga video na nire-upload ko nung mga unang panahon nung bagong-bago pa lang ang aking Facebook page. As in lahat talaga ng mga video na nire-upload ko nung unang panahon pa. Pero yung mga video na ginawan ko ng reaction ay hindi ko binura. At yung mga video na merong mga babalu, pagkatapos kong amburahin ang mga bidyong ito, maalipas ng ilang linggo ay hindi pa rin bumabalik ang monetization ko kay Meta. Kaya ay nalikot ko ulit ang settings ni Meta at na-discover ko na kailangan ko palang palitan ang admin ng page ko na yon. Dahil yung admin na yon, yun ay nag-upload nga na lumabag sa community standard ni Facebook. Kaya agad ko naman yon binalitan. Makalipas ng 1 buwan na wala akong halos na i-upload dahil tinatamad ako at kasi nga demonetize ang aking Facebook page. At napansin ko na bumalik na ang aking monetization pagkatapos ng 1 buwan at ng pagkatapos kong burahin at palitan ang admin ng page na yon. Sa palagay ko, na-crack ko ang code kung paano ma-monetize ulit pagkatapos mong ma-restrict dito kay Meta. Kaya kung na-demonetize ka, nakagaya ko, ganito lang ang gawin mo. Burahin mo lahat ng mga video na hindi sa'yo. Pangalawa, palitan mo ang admin ng iyong page.
Pangatlo, mag-upload ka ng sarili mong video. Pang-apat, wala ka ng iba pang gagawin kundi mag-antay. Sana nakatulong ang video na to mga tropa para bumalik ang inyong monetization dito kay Facebook. So ayun lang, like, share, and subscribe. See you on the road mga kabudol.